of mga anomalya sa mga pinapatayo na ito na pera natin ang ginagamit. Tulay man yan, flood control projects man yan, schools, hospitals, and even itong pinagawa ni Liza Marcos na building para sa mga filmmakers. Okay? O itong mga gumagawa ng pelikula na involved na nakasama na sa na pwedeng about sa kasaysayan ng Pilipinas or whatever, na nabiktima raw siya. Again, hindi contractor, Liza Marcos, ang dapat mong sisihin dito. May babasahin ako sa inyo mga kababayan na posted ni Josel. And babae yata ito. Pero yeah, babae kaya siya. Inexpose niya mga kababayan kung ano ang sabwatan na nangyayari sa mga kontra-kontrata na ito. Nabasa na rin ng iba to sa inyo pero for the benefit of everyone, hindi ko pwedeng i-assume na nabasa to ng lahat, okay? So, okay, ito. What I saw working in a Philippine construction firm or DPWH, mayors, syempre naman, ang nakakasakop ng local area, right? Bayan or munisipyo, siyudad, at mga contractors, lahat ng mga ito ay kasali. Kaya again, kung magkakaroon po ng hearing, mga ate at kuya, i-pressure natin ang ating mga mambabatas. Hindi lang dapat contractors ang gisahin. Paaminin sila kung sino ang kanilang kakontsaba. Kung sino sa DPWH, kung sino sa mga empleyado ng opisina ng gobyerno, pati yung mga elected officials, imbestigahan, ikanta. Dahil kung ayaw umamin at ayaw magturo ng most guilty, baka gamitin nila yung kanilang power to cite in contempt itong kanilang mga ini-invite sa mga hearing, mapa lower house man or mapa senado. Kung ginagamit nila yan sa mga kritikong katulad ng mga vloggers, kay Grijaldo, kay Agent Morales, kung sino-sino pang mga na-contempt, dapat i-contempt din itong mga contractors na iniimbitahan nila. Si Zaldico nga iniimbitahan, di ba? Or gustong paimbitahan, even Mayor Magalong. Nasaan si Zaldico? Dapat lahat imbitahan, pati mga mayors, pati empleyado ng DPWH or hindi lang contractors. Ito may nagbulgar na mga kababayan. O basahin ko. Lahat pala raw kasali sa anomalyang ito. I used to work for a sobrang liit na construction firm, as in 5 lang kami na engineers sa opisina. Ay, apakaliit nga nun. 5 lang kayo. Kasya kayo sa isang like 20 meters, 20 to 30 square meters na opisina. Kasi laki ng isang condo unit sa Maynila. Kasya na ang 5 engineer dyan. Maliit nga. Pero the company was earning hundreds of millions of pesos dahil sa corruption. I only lasted 1 year kasi I couldn't take it anymore. Here's what I saw. Lahat kasali. Hindi lang politicians, DPWH engineers, City Hall staff, mga taga City Hall, mga taga munisipyo, pati, COA. Hello, Commission on Audit. Even local banks. Kaya pala may isang bangko dyan sa Pilipinas na lumalaki na yung kanilang mga branches. From being like nagre-rent sila ng isang maliit na office for their bank, ngayon ilang block na ng commercial space na yan ang kanilang inuupahan. Kumbaga nag-extend. Umuupa ng isang commercial space, naging 3 na. Kasi boom na boom ang negosyo. May isang bangko sa Pilipinas ganyan. Boom na boom yung isang bangko dyan. I think sila yung isa sa kakontsaba sa sindikato na ito na nagkakamal ng pera ng Pilipinas. Wala na ngang proyekto, kung meron man, marupok sira. Kung walang marupok, wala talagang proyekto, kaya nga ghost projects. Kasama pala, all part of the chain, itong, sabi ko na hindi lang kontraktor, pati pala COA, Commission on Audit, pati mga local banks, alam ko yung isa, ginawa ko. Bribes or suhol, kotse, cash or pera, babae. Ito, nakakalungkot po, kinangina. I was literally tasked to buy brand new Ford Rangers para sa mga DPWH engineers. Siya yung nautusan itong whistleblower. Posted by Josel.
Oh, yung iba ang gusto cash, as in i-withdraw millions in cash para ibigay personally. Yung iba naman, nagtatrabaho to sa isang construction firm ha, 5 lang silang engineer. Engineer itong nag-expose mga ate at kuya. 5 sila, pero ang trabaho niya mag-withdraw ng pangsuhol. Oh, siya ang bibili ng sasakyan, ang gusto ng iba pera, pera. Oh, cash para ibigay personally, yung iba naman na mas mabababang engineers, ang gusto ay hotel at babae. Madalas undergraduate pa ng mga girls. So siguro mga college, no? At ang mas masakit dahil sa sobrang hirap ng buhay, maging ang mga magulang ng underage, hindi pala undergrad, underaged. So below 18. Pati daw mga magulang kasali na rin, alam nila kung ano ang pinapasok ng anak nila, siguro ibinubugaw na rin ng magulang, pero tinutulak pa rin dahil may perang kapalit. Ay, iiyutin ang mga girls na menor de edad ng mga engineer at ng mga kontraktor at ng kung sino pa mga personalidad na ito nakasabwat sa nakawan. Itong engineer na ito ang may task para gumawa niyan. Maghanap ng babae. Kasi yun ang request ng mga engineer na kontraktor o gagawa ng mga proyekto. Babae ang kapalit. So kung ayaw sigurong makita na inabutan ng pera, hanap ko na lang ako ng babae na iiyot-iyotin ko. At payag yung mga magulang sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Yung ibang bata alam nilang mali pero pumapayag. Why? Para may pambili ng pagkain. Diyos ko po, kaawa-awang Pilipinas. At ang babata ha, para makapag-aral daw, para pambili ng pagkain, kaya pumapayag. Some even say directly, at least may kinikita ako. Imagine a 13 or 14 years old. My God. Thinking prostitution is the only way to survive. Papayag ang mga bagets. Magkakapera na. Right? Ayun nga. May regular income pa. Baka nga pag nagustuhan ng engineer ay regular nang gagamitin. Kaya tumataas ang HIV case sa Pilipinas. This isn't just corruption, this is how poverty and power abuse destroy entire families and yung future ng mga bata. Fake bidding, kunwari ang bidding, ito na. Suhol pa lang yung pinag-usapan ha. Before the official bidding, contractors already decide among themselves kung sino ang mananalo. May mga dummy bidders lang for show. Yung mga losers still get a cut from the winning project. So yung mga contractors magkakakontsaba rin. Kunyari may matatalo sa bidding pero bibigyan na lang ng komisyon para huwag ka nang umik, bigyan na lang kita, kami na lang ang kukuha nito. So malaki ang pera siguro. Overpricing equals SOP, lagay, kickback, bribe. Example, 14 million na road project, ang totoong ginastos 3 million lang. Ang natitirang 11 million pinaghahatian ng DPWH. Ano to, walang makukulong? Kaya may nagpo-propose ng bitay ha, si Senator Bato. Kailangan talaga ibalik ang parusang bitay mga ate at kuya. Dahil kung hindi, wala. Baka malimutan ko, sabi nga po, kahit bumaba si Jesus Christ ulit sa lupa, hindi na kayang isalba mismo ni Jesus Christ ang rampant na corruption sa Pilipinas. Kaya tinatawag ang Pilipinas na gateway to hell, ang daing demonyo sa Pilipinas. Sino kaya ang mga demonyo? Taga DPWH, contractors, katulad ng mga Diskaya, mayor, and others. Siyempre, kung ang mayor na may napapala, lalo na ang mga nasa taas. Right? Kapag 5 million below na project like drainage, or kanal-kanal, or classroom, sa eskwelahan, binibigay na nila sa mga subcon nila na binibigyan na lang sila ng percentage as thank you. Diyos ko, yung 5 million, may cut pa pala itong mga demonyo. Babawasan pa. Kaya ang mga classroom, marurupok. Kaya ang mga kanal-kanal, baka wala talagang kanal or drainage. Walang ipapagawa kasi nga nakaltas na pa yun. Alam ko yan mga ate at kuya. Nung nag-aaral ako, right, I graduated in 2021, ultimo yung aking kagawian na to sa gobyerno .
may nangangahas pa rin talaga, aminin natin kahit sa panahon ni PRRD. Ultimo yung allowance ko, yung aking scholarship allowance na 5,000 for 5 months. 5,000 for 5 months, that's only 1,000 pesos isang buwan. Kasi ang isang semester, mga ted kuya, ay 5 buwan. Yung 5,000 ibinigay sa akin ng local politician for my scholarship allowance, binawasan ng 3,000, ng 2,000. Ang ending, ang na-receive ko, 3,000. Pagkakasyahin ko yan sa 5 buwan. Ano ang katwiran? May cut yung local politician and ibibigay daw sa iba pang mga scholars yung 1,000 ko kasi nga ang dami namin at hindi mabibigyan lahat. Siyempre, pautot lang yun. Sumunod na semester, hindi ako nag-renew ng aking scholarship kasi alam ko pagkakaperahan lang nila ako. Deadma ako kung wala akong 5,000 for another 5 months. Ang importante, walang makickback sa akin yung mga politiko sa local government na. Right? Deadma. Maglakad papuntang school, kapiranggot na ulam or kalahating ulam ang bibilihin sa kantin o kaya magbalot na lang para makatipid. Deadma. Kesa magamit pa ako for corruption na biktima pa ako nitong mga local politicians. Para-paraan eh. So, ganito din yan. So, kung wala na silang project, pinapagamit subcon, okay. Kapag malaking project, kunwari rockfall netting, sa mga bangin-bangin, like sa gilid ng kalsada, syempre pag medyo matarik, like mga bundok, pera pa rin pala yun. Akala ko ang sipag ng mga politiko, ng gobyerno na nilalagyan nila ng yung parang, yung net na mukhang barbed wire or something. Yung kind of a, ano ba to? Yung, hindi naman siya, basta, mga wire, net, para hindi maglaglagan at maguho yung lupa. Yan. May big project pala ito. Rockfall netting or slope protection kasama sa hatian pati ang congressman. Pwede bang hanggang congressman lang? What about ang nasa palasyo ng mga ahas? This is not even an exaggeration, sabi na nag-post. Bank workers cooperate. Nakikisali ang mga taga-bangko sa grand scam na ito. So, dapat ipatawag rin ang mga bangko na pinanggagalingan ng pera para ibayad sa mga contractors. Ganito kalawak ang network ng sindikato sa Pilipinas. Sa banks, hindi kami pumipila, yung engineer na nag-expose. May special treatment, diretso sa likod, doon siguro sa vault, no? Hindi dumadaan to sa harap ng bangko, ha? Para mag-move ng pera sa accounts with different names and ng relatives, or dummies, or easily withdraw. Mag-withdraw or mag-deposito. Grabe, no? Inuutusan yung engineer. Siyempre, may pakain and sometimes kahit maliit, may cut din sila, yung bangko. Never, yung mga bank employees at even yung mismong bank, never pumunta sa bangko ang mga bosses. So like mga contractors, hindi talaga siguro pumupunta. Like yung may-ari ng construction firm or, yung firm na pinagtatrabaho nitong engineer. So halimbawa, ang mga diskaya, meron silang engineer, right? Hindi ang diskaya ang pupunta sa bangko para mag-withdraw or mag-deposito sa mga dami accounts nila. Yung kanilang mga engineer ang inuutusan. Punta sa bangko, deposito mo sa pangalan ng katulong ko. Kuha nyo? Hindi pupunta yung mga yan. Makunan pa ng footage eh. Paperwork recycled. Ito pa, isa pa expose. Yung bid documents, copy-paste lang, palit ng project title at konting numbers. Walang nagti-check. Inang. So, DPWH ba ang nag-ano nito? Nag-check ng documents? Wala nang nag-check ng documents. Lalo na kung may lagay.
Pero hindi lang sa bid documents, even sa completion, as proof na ito na po, this is certified na tapos na yung aming mga flood control projects, tapos na yung aming rockfall netting, ganyan-ganyan. Net yun na wire, no? Parang, ano ba yung bakal ba yun? Whatever that is. Steel, right? Maybe it's steel, made of steel. Pati yung completion documents, nire-recycle lang din. Kasi isipin mo, lahat ng kalsada, pare-pareho ang itsura. So, the before and after photos, galing din sa ibang project. Dati nilang ginawa, photocopy lang ulit, print, pirma, tapos. So, sa documentation may kasamang picture. Pero yung kinuha ng picture, mga dati ng proyekto. Magkakamukha naman, hindi nahalata. So, peke pala itong mga poke ng inang paperworks na ito. At approved naman ito sa pinagpapasahan nila. Tinanggap na. Tapos na pala, ito na, may picture ng pinakita. Yung pala recycled. Ibang angulo lang ang kinunan para hindi halata siguro, no? Galing sa ibang project o dating ginawa, photocopy lang ulit, print, pirma, tapos. Ang ending, since nagastos na ang budget sa luho at distribution sa mga kapwa nila corrupt, tinitipid ang actual construction. Materials at bayad sa mga trabahador tinipid. Kaya halos lahat ng government projects ay palpak o nasisira agad. Mga binutas na kalsada, tulay, whatever. Ito nga, paggawa ng kalsada, paandar lang. Another expose. Ever wonder bakit parating may ginagawang kalsada? Kahit mukhang okay pa, tinitibag kahit na wala pa namang mga cracks. Or bakit laging may sabay-sabay na roadworks bago ang eleksyon? Napag-uusapan natin to. Pera-pera lang daw yun. Hindi lang kalsada, pati yung mga lamp posts. Mga ilaw sa tabing kalsada. Railings, grabe expose, no? Railings yung parang may mga dilaw at dilaw and itim na sa mga kurbada, baka ito yun, ano? Yung para makita mo may mga stripe doon. Sidewalks, canals, pati kanal. Kahit yung government hospitals na nagpapabid ng medical supplies, lahat yan dumadaan sa contractors. Pati pala mga wheelchair, mga gamot, dextrose, kung ano pa yung mga kailangan, mga tangke or what, lintik. Dumadaan daw sa contractors at madalas sila lang din ang may-ari ng suppliers. Ang negosyo ni contractor, mga medical supplies, ganun, pati yung mga pailaw, negosyante, ang nagnenegosyo rin ng mga pailaw na yan, yung politiko. Nagsusupply sila. Di ba nga yung mga buhangin, di ba nga yung mga construction firm, pag-aari din ng politiko, doon din bibili sa kanila. Ay, sinagpang ng lahat. So, kahit ibang pangalan ang nanalo, connected lahat. Lavish lifestyle. Dito na papasok yung mga nakikita natin mga Nepo babies. Our boss drove Mustangs. Maliit na construction firm, halima lang daw silang engineer. Pero yung may-ari ng kanilang construction firm, may mga Mustangs, may Lexus. Shout out sa aking Ate Marine. Even a Rolls Royce. His wife and daughters had walls of luxury bags. Abay, nakalagay ang istante sa dingding, puro luxury bags, no? Mga Hermes, Louis Vuitton, ganon. His wife and daughters, yung boss niya, yung mga anak daw may mga bags na ganon, pati asawa. The total count of their vehicle collections were 30 plus. So yung Diskaya pala, parang average lang, no? Itong nag-expose na ito mga ate at kuya, yung boss niya, ganun din. Ang sasakyan, maliit lang silang construction firm. Tumiwalag siya after 1 year, hindi na nasikmura. Yung boss niya, na maliit lang na firm, 30 na mahigit ang luxury cars. So yung Diskaya na yan, kung tutuusin, maliit pa yan, small time pa yan. Yung boss nga nito, halos pumantay na rin sa dami ng luxury cars ng Diskaya family sa Pasig. And remember, we were a tiny construction firm, sabi nga na nag-expose. Just imagine kung ano ang itsura ng mas malalaking contractors. Yung Diskaya, considered maliit pa. Kapantay ng boss niya .
Fund release kahit walang progress. In theory, dapat stage by stage ang paglabas ng pondo. So, hindi binibigay ng lump sum or something. Like kung may 1 billion, ang bigayan siguro 200 million muna, and then next month na siguro, or after 6 months pa yung 200 million kapag nagastos mo na yung perang yun. Baka ganun ano. Oh. Pero dahil may lagay, lumalabas ang pera kahit wala pang progress yung proyekto. Sometimes zero accomplishment pero fully paid na sa papel. Bakit siya nag-quit? Hindi raw niya kinaya. Especially nung nakita ko na binibigyan ng underage girls yung matatandang DPWH engineers. Kasi yun ang request. Hindi pera, hindi sasakyan, gustong makaiyot ng bata. Tapos sa bawat punta ko sa DPWH office, halos lahat bastos, pati boss niya, mga boss niya bastos din. Oh. Asan pa? One day, I just walked out. Parang ako, no, nung naging part ako ng Ensaymada Vloggers, hindi ko kinaya, nag-walk out ako. Ano pa raw? Hindi ko na rin kinuha ang last pay ko. Now, I work in something totally unrelated to construction kahit sayang ang engineering degree ko. Nagpalit ng career. Baka nga nag-call center na lang ito. Bakit hindi ka nagreklamo? Sabi, kasi lahat kasali. Kung lumaban ako, they could destroy me. They could spin the story. Sabihin kabit lang ako ng boss, babae ito. Or worse, patahimikin ako forever. Bang bang. Kaya hindi siya nagsumbong. Baka mamaya, pag nagsumbong siya sa pulis, sa NBI, may connection doon ang kontraktor at ang politiko. Magsumbong ka sa pulis, yung pulis, tao ni congressman or ni mayor. Utas ka, tumahimik siya. Ganun kalala ang hawak nila sa sistema, partida sa province pa lang ito. Taga-probinsya, hindi taga-Maynila, hindi taga-syudad ang nag-expose. Maliit nga lang sila na construction firm. Pero nananamasa ang may-ari ng construction firm nila. At ganun yung trabaho niya. Taga-withdraw, taga-deposito, taga-bigay ng babae, taga-bili ng luxury cars. Kasi again, kung halimbawa, si Sara Diskaya ang bibili ng sasakyan para iregalo sa engineer, booking, so mag-uutos. Para walang trace, walang evidence. Ganito kalala ang hawak nila sa sistema, partida sa probinsya pa lang to, sa mga nagagalit sa mga anak ng corrupt contractors or politicians flaunting their wealth online. Yes, they deserve the heat or hate, pero sana hindi doon lang magtapos. Because what I saw, or what I have seen, isn't just about flashy kids. Kasi kita nga niya, yung boss, anak ng boss niya, ang ganda ng sasakyan, di ba? Magaganda sasakyan, may mga luxury bags. It's about an entire network of corruption. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, baka sa 100% na politiko, 95% ang kurakot. Lahat ng mga nasa gobyerno, whether elected or appointed, kasabwat sa nakawan. Baka yung nag-iimbestiga sa mga contractor, kasabwat din. Sabi nga ni Spoke Sally Roque, kaya hindi mapangalanan o hindi mabatikos ng mga senador si Zaldico kasi yung ibang senador ay ka-tie up din ni Zaldico sa contract. Si Zaldico rin ang pinagkukunan nila ng, right? Si Zaldico ang kanilang contractor, sabi ni Spoke Sally Roque. Itong mga politiko, itong mga senador na iba. Entire network of corruption where every project, every bidding, every so-called public service is a chance for someone to make money illegally. So bakit walang nakukulong? Yan ang tanong. May ibubunga ba itong mga investigasyon sa flood control projects? Or panakipbutas lang ito sa masamang binabalak pa ng administrasyong Nyodik? So bakit walang nakukulong? Kasi lahat may hawak sa isa't isa. Pinagkaisahan tayo ng mga magnanakaw. At makapangyarihan silang lahat dahil nasa kanila ang pera natin. Kasi lumalaban pa lang tayo sa kung sino yung trending, like the Diskayas, pero pinapalampas natin ang mga nasa tabi-tabi lang. Ito siguro mga kontraktor sa ating mga lugar, sa probinsya dyan sa Pilipinas. Right? Mismong yung bayan natin,
Bawat bayan sa Pilipinas, baka nga bawat barangay may mga pinapagawa pero involved din si kapitan, si konsehal, si mayor, si bukal, si governor, si congressman. Pinapalampas kasi natin yung sa tabi-tabi lang natin ng mga politiko, doon tayo nakatutok halimbawa sa mga diskaya. Kasi hindi natin tinatanong kung bakit sa sarili nating probinsya taon-taon may bagong proyekto, pero walang tunay na pagbabago. Mag-eleksyon, titibagin ng kalsada, matino pa naman. Alright? Ano pa? Ang gusto ng iba ngayon, narinig ko sa usapan ng mga kongresista, wag nang bigyan ng flood control projects yung hindi naman binabahang probinsya. Kung ang gusto ng probinsyang yun at ng mga politikong doon magkaroon ng illegal logging sa lugar nila, kahit hindi sila binabaha, biglang babaha pag lumakas ang ulan kasi inaalaw nilang illegal logging, deforestation, kaingin. Biglang bagsak ng tubig kapag umuulan, konting ulan, bumabaha. Gugustuhin nila na may baha para merong flood control projects. Ang hirap solusyonan nito kahit bumaba pa si Kristo, good luck. We don't know what we are gonna do, mga tat kuya. Okay? Kung gusto talaga ng pagbabago, stop waiting for big names to trend. Start asking questions rin locally, yung mga mayors nyo, mga kapitan, ba't ganyan? Look into the projects in your own town, city, or barangay. Ask how your mayor's son or even SK councilor can afford a luxury watch. Kahit rilo lang ng mga politiko. Nasa Code of Conduct and Ethical Standards ng mga public employees and officials, mga kababayan, na mamuhay ng payak at simple. Hindi maitago-tago at hindi mapigilan ng sariling ipamayagpag ang kanilang kayamanan. At dahil nag-uumapaw nga, 'di ba, unintentionally minsan nasusuot kasi kung again yung dito ba yan, may nagbanggit na ang kanilang pera hindi na minsan dinadala sa bangko sa sobrang dami. Alam niyo bang si Mangga may nagsabi niyan? Bumaba daw ng pera sa opisina ni Mangga. Nung kampanyahan nga, sabi ni Miss Marlica, naglalaglagan na lang yung mga bundles of money, umaawas na rin yung mga bags at sako pag dinadala sa headquarters ni Ngiwi, dyan sa may Pasig. So yung iba, hindi naman dinideposito sa bangko, na may sarili ng kwarto sa kanilang bahay. Hindi na vault, kwarto na, doon nakalagay ang pagkarami-rami nating pera. It's the whole system. Siguro dapat, mga kababayan, change of government na talaga. Change of constitution. Pero paano natin ito babaguhin? Magsasubmit si Senator Bato ng pagsasabuhay ng death penalty. Bakit? Pipirmahan ba yan ni Ngiwi? Papayag ba si Ngiwi sa death penalty? Pag bumaba ba yan sa lower house yung proposal ng death penalty at bumalik sa Senado, papayag ba ang bawat legislator, senador man o congressman na ibalik ang death penalty kung sila ang tatamaan? Kasi death penalty for plunder ang pag-usapan natin sa susunod nating live. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Kailan bababa ang taong bayan? Maniniwala ba kayo sa mga double agents na mag-intay tayo ng 2028? Buong sistema, corrupt, halos lahat ng miyembro ng gobyerno, pera sa atin, corrupt? Maghihintay kayo ng 2028? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Huwag niyong kalilimutang pindutin yung bell icon dyan after mag-comment. And pindutin yung all na options para every time na nagla-live ako ay ino-notify kayo ng YouTube.